Wait. Wait. Okay, go. Wait. Welcome back mga kaaldab. Ito naman po yung latest post sa Instagram ni Alden Richards. Mapapaisip din po kayo mga kaaldab, no? Sa mga bagay-bagay na ganyan. Wala po siya atang pang tapat sa kumbaga masasabing, alam nyo na mga kaaldab, marami na naman pong komento, marami na naman po tayong pag-uusapan na umaayon naman po talaga sa dalawa. Di po ba common sense na lang po yung mga ina-update at mga pinopost ni Alden at ni Mengay. Kung lagi nyo po kasi mapapansin, talagang may something, di po ba? Pero gaya ng sinabi natin, depende pa rin po ito sa mga netizen. Depende pa rin po ito sa mga kung ano yung magiging senaryo po ninyo. Di po ba may mga bagay-bagay kasi na magtataka, ba't nagpo-post ng aso si Alden? Katatapos lang mag-post ni Mengay ng aso rin. Di po ba? Ano to, nagkataon lang? Sinasadya po ba nila? O talagang gusto lang po nilang kumbaga magbigay ng update sa Aldab Nation? Di po ba? May kanya-kanyang pananaw. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa mga magre-react at depende na rin po ito sa mga taong ano yung magiging senaryo po nila. Di po ba? Ako mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, pag may mga ganitong update, 101% legit na legit po tayo. Galing po ito mismo sa social media. Pero bago tayo magtuloy at pag-usapan nga po itong pinakamainit na update, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Alam nyo mga kaaldab yung sinabi, yung pinakita kong video kanina na kung saan nga po, totoo naman po talaga yung sinabi ni Attorney Annette Gozon na magkakaroon nga po ito sana ng soap opera. Sila Mengay at si Alden at next movie nga po. Pero marami po talagang kumontra. Isa na nga po rito ang TBJ. Gusto kasi ni Tito Vic o ng TBJ o ni Vic Soto na masolo lang po talaga si Mengay sa mga palabas niya. Yung tipong kumbaga mas kinasasabikan at talagang kumbaga nakatutok sa kanya. Kung matatandaan nyo, tuwing Pasko po, di po ba, may palabas lagi si Bossing Vic Soto at hindi na po talaga pwedeng mawala doon si Maine Polkerson, di po ba? Kaya nga po nagkakaroon ng mga iringan na sinasabing wala munang project. At yung talent fee nga po ni Alden at ng APT talagang hindi ata umaayon pagdating po sa pelikula. Although malaki kasi ang dinidemand ng GMA Kapuso, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, meron silang GMA Films at MSET Films, di po ba? Na kung saan ang gusto mangyari ng APT tatlong hatian. Dalawang production kasi MSET at tsaka isang kumbaga meron pa pong isa Kaya lang hindi pumayag ang GMA Kapuso. Alam niyo naman po pagdating sa pera. Di po ba? Kaya nga po hindi nga po natuloy yun At may mga pagkakataon na ang ginawa po namin mga kaaldab, for the record lang po ito sa mga hindi po nakakaalam, pasensya na po kayo. Sa mga hindi nakaabot, pasensya na po kayo. Pero totoo po ito. Nagrally po kami sa Broadway. Pinakita po namin yung pagmamahal namin sa Aldab. Na kung saan lahat po kami nakadilaw at kumbaga kinausap naman po kami ni Mr. Tobiera. Hinarap kami ni Mr. Tobiera at sinabi nga po daw niya, sinabi po talaga niya na hindi talaga mawawala ang Aldab. Totoo to mga ka-Aldab. Sa mga nagrally dyan,
Sa mga mas nakakaalam, comment na lang po kayo. Baka sabihin kasi ng iba mga kaaldab, nako, hindi totoo yan, fake news yan. Sa mga hindi po kumbaga, yung hindi po dinaanan yan. Yung tipong huli na po na maging Aldab Nation. Di po ba? Kaya nga po ako updated po tayo. Alam po natin lahat ng mga galawan po. Sabi ko nga po sa inyo, kung since 2015 po kayo, mas madali nyo na pong maiintindihan si Mr. Destiny. Mas madali na po nyo kung kumbaga mauunawaan sa mga ina-update at pinapaliwanag ko. Di po ba? Real talk yan mga kaaldab. At ito nga po, balikan natin ang APT, ang EAT. Hindi po ba tama lahat ng mga sinasabi ko? Masyado lang daw po tayong nakatuto kay Mengay. Kaya sinasabing mahusay si Mengay kasi sa kanya lang daw po tayo nakatutok. Hindi po ganun yon. Lahat naman po tinututukan eh. Kasi mga netizen naman po nagsasabi. Pag wala po talaga si Mengay, kulang na kulang. O parang hindi kompleto ang EAT o ang TBJ. Totoo naman po yun eh. Kasi kung titignan nyo, 2 weeks lang pinabalik na nila si Mengay. Kumbaga, kailangan mo na mag-perform. Kailangan mo ng kumbaga magbalik, di po ba? Pansin nyo naman po eh, kung titignan nyo po mga kaaldab, di po ba? Kasi eto yung ginagawa po kasi ni Mengay, yung pagbibigay ng mga punchline, jokes, talagang effective siya. Yung pagkanta ng contestant habang ini-interview, lalagyan niya ng background, kumbaga sasayawan niya, umaayon sa kanta. Sa tingin nyo, nagagawa po ba yan ni Ice? Nagagawa po ba yan ni Karen? Nagagawa po ba yan ni Raisa? Nagagawa po ba yan ni Miles? Di po ba? Tapos pagbabato ng mga jokes ni Jose, biglang magka-counter punch si Mengay na kinagigiliwan po ng mga nanonood. Yan po yung sinasabi natin. Kaya nga po si Ma'am Alan at si Paulo, talagang natutuwa po kapag nandyan si Mengay. Kasi mabibigyan niya ng punchline kung kinakailangan. Hindi po yung nag-aabang lang. Although sabihin na natin, may punchline naman kila Raisa, kay Miles, kay Karen. Hindi naman nila nagegets. Nagegets nila, bakit hindi? Kaya lang matagal po yung pagkakaintindi nila. Hindi katulad kay Mengay, automatic na siya eh. Kapag may punchline ka, agad-agad niya nagegets at yung pagbato niya, mas maganda pa. Kaya mas maraming kinagigiliwan at natutuwa po talaga kay Mengay. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko. Hindi lang po kami nakatuto kay Mengay. Kasi etong mga netizen din po yung nakakapanood, nakakakita. Di po ba? Kinukwento lang po nila. Sinasabi ko lang po yung katotohanan mga kaaldab ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.